akalaing ganitong magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin, William. Akala ko kasi, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon kong ito, ikaw yun. Kaya nga dinidiretsa na kita, Marla. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mo yan. Saka, huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba lalabanan ang takot sa pagkabigo upang muling buuin ang mga pangarap? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marla sa ating dulang sa kanyang panahon. Paligay ko, Ate Feli. Kapag nakatapos na sa kuleyo ngayong taon si Marla mo, pwede mo nang iwan ang pagluluto ng mga kakanin. Abay, pwede ka na mag-sitting pretty pagdating ng araw na yun, aba. Ay, yan talaga ang pinakihintay ko yugto ng buhay ko, Rosa. Pagod na ang katawan lupa ko sa kahahalo ng kalamay. Abay, kapag nakatapos siya, pagkakataon naman niya para buhayin ako. Mabilis lang naman nalilipas ang isang taon. Hindi ka maiinip, may anak ka ng teacher. Ay, pero magre-review pa rin siya para sa licensure exam, Rosa. Kailangan niya ipasa ang pagsusulit na yun. Kaya-kaya yun ni Marla. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa dunong ng dalaga mo. Talagang kailangan niya seryosohin na magiging buhay namin sa hinaharap, Rosa. Abay, gusto ko na makahon sa hirap. Dahil kung isisilang akong muli, hindi ko na naisin pa ang buhay na ganito. Itinaga ko na yan sa bato. Sabi mo? Nadala mo ba sa... Tama ba yun? Nadala mo sa biglang liko si Mari? 3 beses na nga, Dre. Oh? Ikaw naman. Tragis. Hindi ako makapaniwala. Napakasuplada na babae yun. Oo nga. Alam mo, minsan, nakasalubong ko kinindatan ko. Umiti. Tapos sinubukan kong sundo-sunduin sa university nila. Hanggang yayain ko na sa isang motel sa Avenida. Grabe, Dre! Ang bilis mo talaga sa babae. Tanong, seryosohan na ba yan, ha? Ha? Matinong babae yung kinalaw ko, pre. Ako? Magsiseryoso sa babae? Para namang hindi mo kabisadong kategorya ko, pare. Ha? Kapag natikman ko na, ayoko na. Marla? Ano yan? Bakit ka nagsusuka? Masakit po ang tiyan ko, Nay. Kailan ka huling dinat na ng buwan ng dalaw mo? Sumagot ka, Marla. Kailan, ha? 2 buwan na po akong dinate, Nay. Nangyokot! Sino ang magaling na lalaking ama ng dinadala mong yan? Sino? Si William po, Nay. Si William? Yung haraga na manginginom na laging naka-standby dyan sa kanto? Yung sumasali sa riot? Yung pasimuno ng mga gulo dito sa looban? Opo, Nay. Walang Diyos ka talaga. Napakatanga mong babae. Napakatanga mo. Anong kinabukasan na maibibigay sa'yo ng hayop na lalaking yun? Ano? Tama na. Matawagan niyo ako. Naging mahina po ako. Umalis ka sa harapan ko. Nay! Huwag ka nang tatapak sa bahay na ito kahit kailan. Kalilimutan na kitang anak ko. Kalimutan mo na rin ako ang iyong ina. At mula sa araw na ito, sinusumpa kita. Gagapon ka sa hirap. Mamamatay ka sa hirap.
kong ito. Wala ako ibang mapupuntahan kundi ikaw, William. Hindi tayo po pwedeng magsama, Marla. Di sarili ko nga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero dugot laman mo itong dinadala ko. Yan ang isa pang hindi ko masasagot sa'yo. Kahit kailan, hindi ko isusubong sarili ko sa ganyang obligasyon. Hindi ko akalain ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin. Ang akala ko, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon ko ito, ikaw yun. Kaya nga dinidiretso na kita eh. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mong yan. Saka huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Alam lang niya na hindi na para sa akin ang lahat ang pangarap ko. Kung hindi para sa kanya na. Pero, trinaydor niya ako, Rosa. Ako, wala akong ibang dasal, kundi hari nawang humupa na sa mga pagitan nyo ni Marla ang nilikang sugat ng mga pangyayari. At magkapatawaran na kayong mag-ina, Ate Feli. Sakit. Sakit, Rosa. Buong buhay ko. Lahat ng mga pagsisikap ko, inilaan ko lahat para sa kanya. Ang pinakagagawin lang sana niya, yung tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero anong ginawa niya? Nagpabuntis lamang siya sa isang bastardo. Pero ang tungkulin pa rin natin kasi bilang mga magulang mahalin at patnubayan pa rin natin ang ating mga anak sa kabila ng pagkaligaw nila ng landas. Hindi ko mapapatawad si Marla, Rosa. Kung ikakatwiran niya para sa pansarili niyang kapakanan ang pinili niya, napaksakim niya. Hindi niya na ako binigyang halaga. Kinalimutan niya, pananagutan niya sa akin bilang kanyang ina. Marla! Marla! Tio Delphine? Bakit ganyan ang ayos mo? Ang dumi-dumi mo. Saka bakit kinakalkal mo mga basura dyan sa basurahan? Nangangalakal po ako, Chong. Tsaka, baka may makita rin po akong pagkain dito sa basurahan. Gutom na po ako eh. Ay, naku, Diyos kong bata ka, oh. Masama sa kalusugan mo at saan pinagbubuntis mo ang ginagawa mong yan. Mabuti pa, halika. Sumama ka na sa akin pa uwi. Naroon ng tsarosa mo sa bahay. Huwag na po, Chong. Salamat na lang po. Tiyak na magagalit po si inay kapag nakita ko nasa poder ninyo. Pati kayo madadamay sa galit niya. Hindi ko iniintindi ang galit ng nanay mo. Ang inaalala namin, ikaw. Hindi kami papayag ng tsarosa mo na magpakalat-kalat ka sa kalasada. Lalo na, nagdadalang tao ka pa. Chong, umiikot yung paningin ko. Ay, nako. Hello. Teka. Hindi ko matutumba. Malate ka. Kumapit ka sa akin. Namumutla ka. Buti pa, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Pinarurusahan ni Marla ang sarili niya dahil yun ang akala niya makababawas ng galit mo. Doon sa ginawa niyang pagsuway sa iyo, Ate Feli. Ang mahirap lang, nadadamay ang sanggol sa sinapupunan niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa kanyang sarili. Itinuring ko ng patay ang malang sinasabi mo, Delphine. Nasa isang ospital si Marla, ate. Masyadong mababa ang kanyang presyon. Natuklasang kulang din siya sa mga nutrisyong kailangan ng isang nagdadalang tao. At maaaring makaapekto ang mga yon sa dinadala niyang sanggol. Sinasabi mo bang lahat yan sa akin para makonsensya ako, Delphine? Kung alam mo lang na mas mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko. Dahil
Dahil sa katraydora ng babaeng yun. Umasa ako iaahon niya ako sa hirap. Pero heto, naghahalo pa rin ako ng kalamay at habang buhay na maghahalo na lang ako ng kalamay. Kaganda babae ng anak mo, oh. Kakapal ng buhok at kaganda ng kutis. O eto, oh. Pagmasdan mo siya, itatabi ko sa iyo. Ang anak ko. Totoo po pala lahat ng mga sinabi niya sa kanya, Rosa. Oo. At tingnan mo, oh. Nakuha niya pati yung mukha mong bilugan. Pati ka mo kulay tsokolate mong mga mata, oh. Napakaganda po ng anak ko. Ang lagay ba niyan eh? Ikaw lang ang may karapatang makakita at makahawak sa apo ko, Rosa. Si Ate Feli, oh. Inay. Kapag lumabas na kayo rito sa ospital ng apo ko, abay magtatampo ako kapag sa bahay pa ng Tia Rosa mo kayo tutuloy. Totoo po ba yung narinig ko, Nay? Oy, bakit? Saan ka ba nakatira? Eh, sino ba ang nanay mo? Nay, maraming salamat po sa pagtanggap niya sa amin na anak ko. Napakaligaya ko po ngayong araw na to sa ipinagkaloob ninyong pagpapatawad. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, Inay? Na ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Tatapusin mo yung naiwan mo pang 1 taon sa kolehiyo. Opo, Inay. Gusto ko rin po talagang matapos ang kurso ko. Gusto ko po. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sarili mong buhay ang kailangan mong sinupin, kundi pati na rin ang magiging kinabukasan ng iyong anak. Hindi na ako makakasama mong haharap sa mga pagsubok upang labanan ang agos ng buhay, Marla. At ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mo ang iba't ibang kahulugan ng salitang sakripisyo. Walang anumang yaman ang makakatumbas sa magagandang pangarap na hinahangad ng isang ina para sa kanyang minamahal na anak. Mula sa isang mabuting buhay na inaasam-asam, tungo sa isa ring puno ng pangakong bukas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benamin, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit puro na lamang si Kuyang pinapansin nyo? Bakit ako hindi? Alam nyo bang napakasakit sa akin sa tuwing binabaliwala nyo ako? Ang mga tagumpay ko, nababaliwala dahil hindi nyo ako pinapansin. Kahit malang pasalamatan o purin, hindi ko narinig sa inyo. Puro na lamang sa kapatid ko nakatuon ang atensyon ninyo. Handog ng DZRH ang tula
sa kanyang panahon. Hindi maiiwasan sa magkapatid ang magkaroon ng inggitan dahil sa atensyong ibinibigay ng kanilang magulang. Ngunit paano kung ang isa'y pinanganak na may espesyal na pangangailangan? Dapat ka bang mainggit at magalit sa iyong kapatid? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dean sa ating dunang sa kanyang panahon. Michael, anak, huwag kang malikot, ha? Oo, inaku, huwag dyan at madidisgrasya ka dyan. Mani, halika nga, tulungan mo ako. Ang likot ng anak mo. Okay, sige, Siling. Ako nang bahala sa anak natin. Michael, huwag madumi dyan. Likot ng batang to. Halika nga rito, dali. Halika, papalitan ko na ang damit mo. Pinagpapawisan ang likod mo. Michael, dali. Sige, ibibili kita mamaya ng laruan, ha? Michael, Dave. Ma! Ikaw pala ang balita. Ma! Halika na. Nanalo kami ng grupo ko sa Intercollegiate School Debate kanina. Oh. Ito nga po yung medalya ko. First place kami. Talaga, anak? Oo. Congratulations, anak. Michael, sabi ko na huwag malikot eh. Ayan tuloy, nadulas ka. Baka nabalian ang anak mo. Tana. Ma, Huwag ka na umiyak, Michael. Sige, bibili kita ng ice cream mamaya. siya nga po pala. Sabi po ng professor ko, maganda raw yung ginawa kong maikling kwento. Nagustuhan daw po ito ng president, kaya nirekomenda po ako para maging kasapi ng aming school literary journal. Ang sabi, makatatanggap daw po ako ng royalty kada issue na ipapublish namin. Mani, paliguan mo muna yan si Michael bago mo palitan ng damit. Sige, papaliguan na nga eh. Michael, ito yung toy car mo. Halika. Huwag ka nang umiyak, anak. Huwag kang iyak ng iyak. Sige, bibili ka ng mas marami pang toy car, ha? Sige. Din. Ano nga ulit yung sabi mo na? Ipapublish po ng School Literary Journal ang mga isinulat ko. Sige. Kukuha naman ako ng damit at tuwalya para kay Michael. Sige, kukuha na ako sa kwarto. Din, sandali lang ha. Mamaya na lang kita kakausapin. Ano ba yan, ma? Pa! Puro na lang si Kuya Michael ang pinapansin nyo. Ha? Wala na kayo ibang bukang bibig kundi Kuya Michael. Nakakasar kayo. Din, bumalik ka dito! Din! Naaasar talaga ako. Oh, bakit na naman naaasar ka, be? Don't tell me, tungkol na naman ito kay Michael. Exactly. Tungkol na naman sa kapatid kong abnormal. Ano pa ang ginawa sa'yo ng kuya mo, ha, Dean? Nakakaasar eh. Puro na lang si Kuya Michael ang pinapansin na mama at papa. Lagi na lang siyang bida. Ako kahit anong tagumpay ko, baliwala lang sa kanila. Ang mahalaga lang sa kanila si Kuya Michael. Yun lang, Dean? Napakababaw naman yata niyan. At saka napansin ko, ha, na parang ang laki yata ng galit mo sa kapatid mo. Napansin ko rin, kung ituring mo yung kuya mo, parang pabigat sa'yo. Anong napakababaw dun? For me, it's a big deal. Oo, inaamin ko. Galit na galit ako kay Kuya Michael. Bakit? Isang dahilan ko bakit malamig na sa akin ang mga magulang ko eh. Puro na lamang siya. Natatandaan ko nung naging valedictorian ako nung high school. Halata ko sa aking mga magulang ang kawalan ng panahon para sa akin. Puro na lamang si Kuya Michael ang lahat ng atensyon nila. Siya rin ang dahilan kung bakit tampulan ako ng tukso simula nung bata pa ako. Dahil may kapatid akong abnormal. Ay, nako, be. Intindihin mo naman sana ang mga magulang mo. Mas kailangan ng atensyon ng kapatid mo dahil alam mo na, ganun siya eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka dapat magselo sa Kuya Michael mo. Kasi ikaw, biniyayaan ka ng talino at normal ka. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ka pa eh kasi binigyan ka ng swerte ng Diyos. Matalino ka, gwapo, higit sa lahat, normal ka. At
At saka alam mo ba, kapag sa isang pamilya may ganyan, lapitin daw na swerte. Swerte? Sus, nagkamalas-malas nga kami dahil perwisyo nga sa amin ng kapatid kong yun. Basta din, heto ang tatandaan mo. May dahilan ng Diyos, kaya niya binigay ang Kuya Michael mo sa inyong pamilya. Siya ang may kagustuhan niyan. Malay mo, may misyon pala ang kapatid mo. Magpasalamat ka na lamang din sa Diyos at hindi ka ginawang katulad ng kuya mo. Okay, fine. Galit pa ba, boyfriend ko? Hindi na ako galit. Alam mo namang, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin eh. Be, may papangako mo ba sa akin na hindi ka na magagalit pa? O kaya magsiselo sa Kuya Michael mo? Oo, sige. Hindi na ako magagalit pa o magseselo sa Kuya Michael ko. Promise. Anak, mabutit gumising ka ng maaga. Ma? Ay, aalis kami ng papa mo no may emergency lang kaming pupuntahan. Oh? Biling ko sa'yo, anak, na alagaan mo mabuti ang Kuya Michael mo, ha? Huwag kang mag-alala. At mamayang gabi, tiyak naririto na kami. Naman, hindi ba nagpaalam na po ako sa inyo nung isang araw na may lakad kami ni Emily ngayon? First anniversary namin at hindi ko pwedeng ipagpaliban yun. At saka hindi ko feel ang mag-alaga ng isang abnormal. Sumusobra ka na din, ha? Ma. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang lakad yun ng girlfriend mo kaysa sa kapatid mo? Intindihin mo naman sana kami, anak. Kailangan lang naming lumuwas, papuntang Malolos para dalawin ang lolo mo na nasa ospital. Visit naman. Anak, makakaasa ba kami na alagaan mo mabuti ang kapatid mo? Opo, pa. Ma. Sige, aalis na kami ng nanay mo, anak. Sige po. Mag-iingat po kayo. Stoy, ikaw huwag kang gagawa ng hindi ko magugustuhan. Kundi mananagot ka sa akin, ha? Alam mo, kung di lang kita kapatid, inilublob na kita sa inidoro, eh. Nakakaasar ka talaga. Emily, pasensya ka na, ha? Kung hindi natuloy ang lakad natin. Okay lang. Sa susunod na lang tayo umalis. Sa ngayon, mas importante ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ako dumalaw sa'yo para tulungan ka mag-alaga sa kuya mo. Total, wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Oy, Michael! Kumusta ka na? Di ka dito? Maglalaro tayo mamaya ng kotse-kotsehan, ha? Wow, Emily. Makikipaglaro ka talaga sa abnoy. Ay, huwag kang ganyan, be. Hindi abnormal ang kapatid mo. Ano pa ba ang tawag mo dyan? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Ay, siya nga pala. Kumain na ba itong kapatid mo? Hindi pa nga eh. Kakaasar eh, bukod sa pagpapakain eh. Ako pa rin ang papaligo sa ewan na yan. Mukhang nagugutom na yung kapatid mo eh. O sige, ako na lang magpapakain sa kanya. Bahala ka. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Itutuloy ko yung project ko. Michael, halika. Punta tayo sa kusina. Pakakainin kita. Halika dito. Upo ka lang dyan, ha? Ipaghain kita. Anong gusto mo? Egg, tocino, o hotdog? O sige, diyan ka lang, ha? Teka, kukuha lang ako ng plato. O, eto na. O, ano, Michael? Gusto mo ba subuan kita? O, sige, eto na, ha? Open your mouth na. Papasok na ang train. Choo-choo! Choo-choo! Good boy! Michael! Ay! Din! Bakit? Michael! Anong ginawa mo sa project ko? Hayop ka talaga. Dapat sa'yo pinipingot ng ganito. Din! Ano ba? Pumasok pa ng kapatid mo! Ako bang ilang araw at gabi kong pinagpawyatan ang project ko? Tapos sisirain mo lang! Abnormal ka talaga! Din! Ano ba? Napawala ka na ba? Nasaktan na yung kapatid mo nang dahil sa project
project mo? Grabe ka naman magalit sa kapatid mo, Din. Emily, hindi mo kasi naiintindihan. Dito nakasalalay ang grades ko, ang scholarship ko, ang pangarap ko. Tapos sisirain lang ng hayop na yan. Bakit hindi na lang yan mamatay? Ang sama mo naman, Din. Ngayon ko lang na-realize na ganyan ka pala kasama. Masyado kang makasarili. Kuya Michael, huwag kang pumunta dyan sa kwarto. Baka basagin mo yung mga pintura at mga gamit ko sa project. Kuya Michael! Emily, nandun na si Kuya Michael! Din! Naku! Tumama sa matulis na kanto ng metal box ang ulo ng kapatid mo! Umaagos ang dugo sa ulo ni Kuya. Diyos ko! Emily, tumawag ka ng ambulansya. Dali! Ligtas na po ang anak nyo. Anytime soon, magkakamalay na ho siya. Pasalamat tayo, mababaw lang yung sugat at hindi na pinsala ang kanyang bungo. Salamat po, Doktora. Utang namin sa inyong buhay ng aming anak. Sige po. Mauna na muna ako para asikasuhin naman yung ibang pasyente. Kung nagkamalay na po anak nyo, tawagin na lamang ho ninyo ako para maobserbahan natin siya. Ho. Ma, Pa, sorry. Hindi mangyayari ito kay Kuya Michael kung hindi ko siya sinaktan. Nagsisisi po ako. Pasalamat na lang tayo at ligtas ang kapatid mo. Sana din, huwag na itong mauli. Ma, Pa, mahal niyo ba ako? Anak, huwag mong isipin na hindi ka namin mahal. Anak ka namin. Kung ganon, bakit puro na lamang si Kuya ang pinapansin niyo? Bakit ako hindi? Ma, Pa, alam niyo bang napakasakit sa akin sa tuwing binabaliwala niyo ako? Ang mga tagumpay ko, napabaliwala dahil hindi niyo ako pinapansin. Kahit man lamang pasalamatan o purihin, hindi ko narinig sa inyo. Puro na lamang sa kapatid ko nakatuon ang atensyon niyo. Huwag mong isipin yan, anak. Mahal ka namin. Sa totoo lang nga, nagpapasalamat kami dahil palagi kang nagbibigay ng tagumpay sa amin. Oo, anak. Na-appreciate namin ang pagsisikap mo. Kaso, nagkataon lang na mas kailangan ng atensyon ng iyong kapatid. Sana maunawaan mo kami. Ma, Alam mo namang hindi nabiyayaan si Michael ng pag-iisip na tulad sa iyo. Sana maintindihan mo kami. Humihingi kami ng paumanhin ng nanay mo sa iyo dahil parang napapansin namin na naakala mo malamig na kami sa iyo. Hindi kami malamig sa iyo, anak. Mahal ka namin. Pareho lang kayo ng kuya mo. Kaya lang namin mas binibigyan ng atensyon ng iyong kuya dahil hindi niya kayang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Alam mo namang may kapansanan sa pag-iisip ang kapatid mo. Kailangan ng Kuya Michael mo ang sapat na alaga, atensyon at pagmamahal. Hindi niya kayang mabuhay nang walang nag-aalaga sa kanya. Mabuti pa nga ikaw, normal ka. Kaya mong mamuhay ng mag-isa dahil may sapat kang isip at kaya mo nang magdesisyon para sa iyong buhay. Anak, huwag mong isiping nanlalamig na kami sa iyo. Mahal ka namin. Katunayan, ipinagmamalaki kita dahil isa kang matalino at alam kong kapag nakatapos ka na sa kolehiyo at naging isang arkitekto, tiyak na aasenso ka sa buhay. Kaya din, tahan na, tumahan ka na. At sana maintindihan mo ang lahat. Sana mapatawad mo ko kung nasaktan namin ang damdamin mo.
Sana, anak. Matutuhan mong mahalin ang Kuya Michael mo. Patawad po. Pangako, magiging mabuti na akong kapatid kay Kuya Michael. Huwag tayong maiinggit o magagalit kung binibigyan ng maraming atensyon ng iyong mga magulang ang iyong kapatid na may espesyal na pangangailangan. Sa halip ay alagaan natin siya at mahalin. At dapat pa nga tayong magpasalamat sa Diyos dahil ipinanganak tayong may normal na katawan at pag-iisip sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Butia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon. Narito na ako ngayon. Florian, handa na akong panindigan ka. Sumama ka sa akin. Iwan mo na si Homer. Stanley, gusto mo magkaroon tayo ng maling relasyon? Ang gusto ko, wag na natin pahirapan ang mga damdamin natin. Handog ng DZRH ang tula sa Kanyang Panahon. May mga pangyayaring tila nais wasakin ang buhay ng isang tao. Paano nga ba ito dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Florian sa ating dulang Sa Kanyang Panahon. Walang niya ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Florian! Napakasama mo! Florian, patawarin mo ko. Nagawa ko lang ito sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Ang sabihin mo, sakim ka! Baka sarili! Alam mo, hindi kita minahal. Bakit pinagsamantalahan mo ako? Sabi mo, may bibigay ka lang sa akin dito sa inyo. Nagtiwala ako sa iyo, pero pinainom mo ko ng inumin may pampatulog. Sinira, may tiwala ako sa iyo. Animal ka! Florian, Animal ka talaga! Handa ko naman panagutan ng ginawa ko sa'yo. Pakasalan kita, pangako. Magiging mabuting asawa ko sa'yo. Natin. Hindi na mahihirapan si Ate sa pagbabayad ng upa. Oo nga. Dahil dito na tayo titira, Pia. Ha? Ito nga, narito na tayo sa bahay ng Kuya Homer mo, ha? Ang alam ko po, ipinarenovate ni Kuya ito. Ganon. Para daw po maganda pagdating ni Ate Florian. Oo, tama. At ang kasal nila kanina, ha? Naku, ang grande, ha? Yung nga lang, hindi masaya ang ate mo. Natural lang naman po yun, di ba, Tay? Dahil hindi niya mahal si Kuya Homer. Ay, nako. Oo nga.
Dahil pinagsamantalahan lang siya ng bayaw mo. At si Stanley na malaksanan niyang sagutin. Iniwan naman siya matapos mabalitaan ang nangyari sa ate mo. Ay, sabi ni Kuya, pag-aaralin niya po ako sa kolehiyo. At ipapagamot din po kayo. Naniniwala naman akong gagawin niya yun, anak. Dahil mabait naman si Homer. Sana nga lang dumating ang panahon na matutuhan din siyang mahalin ang ate Florian mo. Handa ng almusal mo, Homer. Kumain ka na. Ay, salamat, mahal. O, ikaw, sabayan mo na ako. Tapos na kami ni Naitay kanina. Ganun ba? Oo nga pala. Aalis ako, ha? May titingnan kami pwesto ni Susie para sa bubuksan naming butik. Napa, ayos yan. Magagamit mong tinapos mong short course. Kikita ka pa. O sige, maiwan na kita, ha? Hinihintay niya na ako, eh. Ingat ka, ha? Sige. Alam kong hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako natutuhang mahalin, Florian. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sinisikap mong maging mabuting kabiyak sa akin. Sana dumating din ang panahon na mapatawad at mahalin mo na rin ako. Hindi pa ba tayo magsasara, Florian? Pagod ka na ba? Oo naman. Mas marami kasi customer natin today. Nakatulong yung suggestion ni Homer na samahan natin ng mga accessories ang tinda nating mga damit. Nadagdagan yung mga buyers natin. Ang husay talaga sa business ang asawa mo, no? Mm-hmm. At saka all-out support siya sa atin. Kaya walang malas ang business natin. Talagang susuportahan niya ang mga gusto ko. Mahal niya ako eh. At gusto niya mapalapit sa akin. Ilang taon na rin kayong kasal, Bes, no? Bait naman si Homer. Hindi mo pa rin ba siya natututong mahalin? Hanggang ngayon ba, may feelings ka pa rin sa duwag na si Stanley? Uy, bakit mo naman siya tinawag na duwag? Paano? Bigla siyang nawala. Matapos niya malamang napagsamantalahan ka ni Homer. So naisip ko, naduwag siya mapagtawanan ng mga tao. Kaya umurong siya sa panliligaw sa'yo. Siguro nga, tama ka, Susie. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Hindi mo pa rin ba mahal si Homer? Sa kabila na magaganda niyang katangian? Hoy, Stanley! Susie! Ikaw nga! Kumusta ka na? Eto. Kasosyo na ako dito sa butik na ito. Ang galing mo naman. Susie, dumating na ang hinihintay natin malaking kliyente. Florian! Stanley? Siya ang talagang may-ari nitong butik, Stanley, si Florian. Masaya ako at pumayag kang magmerienda tayo dito sa restaurant, Florian. Customer ka namin. At may nadala ka pang iba pang buyer sa amin. At bukod doon, isa ka rin kaibigan. Kaya walang masama kung pagbigyan kita. Florian, I'm sorry. Huh? For what? Dahil bigla ako nawala noon. Aminin ko, natakot ako sa sasabihin ng mga tao kung itutuloy ko ang panliligaw ko sa iyo. Kaya umalis ka? Oo. Hindi ko akalain na sa ginawa kong yun,
lalo pala akong mahihirapan. Stanley? Florian, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kamay ko. Sandali, bitiwan mo. Alalahanin mo, may asawa na ako. Pero hindi mo siya mahal. Alam ko, akong mahal mo. Naramdaman ko yun noon. Naghihintay ka lang ng panahon na sasagutin mo ako. Oo, mahal nga kita. At handang sagutin noon. Pero nawala ka. Narito na ako ngayon. Florian, handa na akong panindigan ka. Sumama ka sa akin. Iwan mo na si Homer. Stanley, gusto mo magkaroon tayo ng maling relasyon? Ang gusto ko, wag na natin pahirapan ang mga damdamin natin. I'm sorry, Stanley. Hindi ko magagawang maging masama sa isang taong naging napakabuti sa amin ng aking pamilya. Florian. Ito na ang huli nating pagkikita. Homer, mukhang malungkot ka. May problema ba? Wala po, Tatay Lino. Nagkagalit ba kayo ng aking anak? Kahit po dinaan ko siya sa dahas noon, hindi siya naging malupit sa akin. Lahat ng mga pangailangan ko at ang obligasyon niya, inaasikaso niya. Alam mo, dahil kahit mahirap kami, pinalaki namin ng pumanaw kong asawa sina Florian na sinusunod ang mga aral ng Diyos. Kaya naman po kahit minsan, hindi kami nagkaroon ng pagtatalo ni Florian. Pero alam kong pangarap mo ang mahalin ka na rin niya. Tatay Lino, pinakamamahal ko pong inyong anak. Homer, huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Naniniwala ako. Darating din ang panahon na mapapansin ng aking anak ang magaganda mong katangian. Maraming salamat po, Tatay Lino. Walang akaya. May tumatawag sa cellphone ko. Opo. Mas Susie, bakit kaya? Hello, Susie? Napatawag ka? Ano? Si Florian, dinala mo sa ospital? Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Bakit siya dinala sa ospital? Pambira talaga si Susie, oh. Nabala ka pa. Hindi abala yun, mahal. Nahilo ka eh. At dahil akong asawa mo, kaya ipinaalam niyo sa akin na nangyari sa'yo. Pero hindi naman ito problema eh. Wala akong sakit. Bago pa ako nahilo, alam ko nang baka danasin ko ito. Alam mo? At hindi ka nag-aalala? Bakit? Ano ba sakit mo? Sabi ko nga sa'yo, wala akong sakit. Bakit? Buntis ako. Ha? Magtatatlong buwan na. Kaya marami akong vitamins na iniinom eh. Buntis ka? Buntis ako. Magiging daddy na ako? Oo. Ha? Oh yes! After 5 years, magiging daddy na ako. Bakit kayo mo lang sinabi ito sa akin, mahal? Bakit kayo lang? Hindi ka naman nagtatanong eh. Kumusta na sa butik? Okay lang. Malakas pa rin ang kita. Ay, naalagaan namin mabuti yun ni Pia. Kaya huwag ka magkalala. Ay, salamat naman. Susi, tingnan mo si Ate Florian. Ang taba! Bombong-bombo na. Ikaw ba naman ang magbuntis ng kambal na malakas kumain pag hindi ka ba naman tumaba ng gusto? What? Kambal? Ang dinadala mo, bes? Oo, Susi. Kaya nga kahit noon pa. Ito na ang ingat ko dito eh. Ang galing, ano? Dalawa agad yung magiging pamangkin ko. Alam na ba yan ni Kuya Homer? Ay, hindi pa. Hindi ko siya isinasama pag nagpapa-ultrasound ako eh. Kaya huwag ka maingay, ha? Bakit ayaw mong malaman niya? Surpresa ko yun sa kanya. Ay!
sinusurpresa mo na siya ngayon, ha? Oh, ibig bang sabihin yan? Mahal mo na siya? Mukhang napagod ka. Oo, mahal. Ang traffic kasi. Kaya lalong humabang biyahe ko. Inaantok na ako. Hindi ka pwede matulog ngayon. Bakit naman? Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Ha? Hinintay nga lang kitang dumating. Malamang manganganak ka na. Kaya nga, dalhin mo na ako sa ospital. Baka mapano pa tong kambal natin. Kambal? Kambal ang isisilang mo? Ang baby natin? Oo, Mer. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin Hindi yan, ka mahal? naman nagtatanong. Ano ka ba? Kaya naisip ko, surpresahin ka na lang. Sinorpresa mo ko? Florian, ibig bang sabihin nito? Mahal mo na ako, ha? Ari, at sumasakit na naman ang tiyan ko. Florian, yung tanong ko. Oo, mahal na kita noon pa. Talaga? Kaya nga binigyan na kita ng baby. Florian, pinaligaya mo ko ng labis. Dali, tsaka mo na ako yakapin. Dali mo muna ako sa ospital. Walang matimtimang birhen sa matiyagang malalangin. Isang matandang kasabihang lagi namang natutupad sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sa maniwala po kayo at sa hindi, higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman nyo ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nang makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba nananatili tayong nakagapos sa mapapait na alaala ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Teresa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ikaw? Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan po namin ng anak ko ng lugar na matitira. Naisip ko pong mas magiging ligtas kami rito. Alam mo kung gaano kitang kinamumuhian, Diana. Inay, nagmamakaawa na po ako. Para na lang po sa inyong apo. Apo? Sinong apo ang sinasabi mo? Si Luke. Siya po ang naging bunga ng pagsasama namin ni David.
7 taon na ang nagdaan. Hindi ko na po nagawang makipag-ugnayan sa inyo dahil alam ko kung gaano niyo ako kinapupuutan. Oo. 7 mahahabang taon. Pagkatapos mapatay si David, para kang bulang bigla na lamang naglaho. Walang paliwanag sa pagkamatay ng aking anak. Wala lahat. Luke, anak, magmano ka sa lola mo. Sige na. Mano po, Lola? Kung isang panlilinlang lang ang lahat ng ito, makakaalis na kayo ng anak mo sa harapan ko. Inay, maniwala po kayo. Dugot laman ninyo si Luke. Kaya sana, huwag niyo naman po kaming itaboy na mag-ina. Kayo lamang ang tanging matatakbuhan namin sa sandaling ito. Akalain mo yun? Natakasan ka ni Diana? Yun ang akala niya. Dahil kahit saang sulok man siya ng Pilipinas magtago, ahantingin ko pa rin siya. Hayaan mo na kaya si Diana dyan. Total, marami ka namang alaga rito sa beer house mo. Ang babata pa. Eh, siyempre, ang piliin mo yung pinakaswabe. Maraming contact na foreigner si Diana, Leo. Isa pa, mahusay ang diskarte niya sa pagre-recruit ng mga babae. Buhay na buhay ang negosyo ko dahil sa kanya. Oh, yun lang ba talaga ang dahilan? Ang nakikita ko kasi sa'yo, tinamang ka ng gusto kay Diana. Kung sa bagay, may asim pa ang babaeng yun. Ano, tama ba ako? Masyado kang malisyoso. Mabuti pa kumuha ka pa ng beer sa freezer para mas malasing tayo. Ang gusto kong malaman ay yung totoong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. At sino ang pumatay sa kanya, Diana? Kasagsagan na po ng nangyaring gulo noon sa beer house nung rumesponde si David. Hindi ko na po alam kung saan-saan ang galing yung mga putok. Nung makita ko siya, duguan ang nakahandusay sa semento. Kung ganun, namatay pa lang anak ko dahil lamang sa pagtatanggol sa isang walang kwentang katulad mo. Sa isang putik na katulad mo. Sa maniwala kayo sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman niyo ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nung makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Luke? Oh, tabi na. Bakit hindi ka pa natutulog sa kwarto mo? Di ba po kasi ako naantok? Tita Ani. O, teka. Umiyak ka ba? Oh, bakit? Si Lola Teresa po kasi. Lagi po niya kaming pinagtatabuyan ni Mama. Bakit galit na galit po sa amin si Lola, Tita? Hindi naman siguro. Maaring dala na lang ng katandaan niya. Kasi alam mo, marami na rin siyang iniisip. Kaya... Baril? Bakit may baril ang babaeng yun? Para saan? At kanino niya gagamitin ang baril na ito? Hoy, Jack! Saan ka pupunta? Alam ko na kung saan matatagpuan si Diana, Leo.
Anak na, talagang hindi mo tatantanan si Diana, ha? Mahalagang oras ko. Saan na tayo mag-usap? Teka, sasama ako. Hindi na kailangan. Ang bantayan mo, yung mga babaeng pasaway sa kasa. Sige na, alis na ako. Teka, oy! Yung baril mo na iwan mo sa akin, oh! Jack! Chang, huwag muna kayo magpanik sa baril na nakita ninyo sa mga gamit ni Diana, okay? Paano hindi ako magpapanik? Baril yun. Pero wala na yun ngayon sa pinagtataguan niya. Ano malay naman natin kung sira pala yung baril na yon at hindi naman pala pumuputok? May mga balang nakabalot sa banyo. Nakita ko rin sa mga gamit niya ang pinanggalingan ng baril. Kanino niya balak gamitin yun? Sa akin? Bilang paghihiganti sa paninisi ko sa kanya sa pagkamatay ni David. Yun ang totoong motibo niya kung bakit siya nagbalik dito, Ani. Jack, ikaw? Mabuti naman. Kilala mo pa ako, Diana. Madaling tandaan ang mukha ng demonyong katulad mo. Marami ka pa satsat eh. Sa ayaw sa gusto mo, sasama ka sa akin ngayon. Halika, sumakay ka na sa kotse. Bitiwan mo ko, Jack! Diana? Gusto ko na magbagong buhay! Hayaan mo na ako, palayain mo na ako! Anong palagay mo sa akin, tanga? Kaya ako nga pinatay si David para maging akin ka. Pagkatapos ngayon, gusto mong palayain kita? Ha? Ikaw ang bumaril kay David nang rumesponde siya sa gulo sa beer house? Oo, ako nga. At yung gulo sa beer house, ha? Pakana ko lang yun. Binayaran kong isang customer para bastusin ka dahil alam kong sasaklolohan ka ni David. Kung gano'n, para sa'yo pala talagang mga bala ng baril na ito. Teka. Diana, baril yung hawak mo. Alam mo masamang maglaro ng baril. Hindi Ang totoo, uubusin ko ang lahat ng mga bala nito sa ulo mo ngayon, Jack. Diana. Katarungan para sa pagpatay mo kay David. Sandali. Katarungan para sa pambubusamos mo sa magkatao ko! Nay, ngayong nabigyan ko na ng katarungan ng pagkamatay ni David, mapapanatag na rin ang kanyang kaluluwa. Saan man siya naroroon. Pero hindi mo pa rin dapat na inilagay sa mga kamay mo ang batas, Diana. Siguro nga, kailangang mangyari ang lahat ng ito para ganap ng maghilom ang mga sugat na nilikha ng nakaraan sa mga pagitan natin. Diana, patawarin mo sana ako. Hinusgahan kita. Sinukat kong kakayahan mong magmahal ng tapat. Si Luke, siya ang magpupuno sa pangungulila niyo sa pagkawala ni David. Pangako, mamahalin ko mapo ko. Katulad ng naging pagmamahal ko sa kanyang ama. Sa mga sinabi niyo, mapapanatag na rin po ako, Inay. Hindi na ako mag-aalala para sa kinabukasan ng aking anak. Ikaw pa rin ang kanyang ina, Diana. Kailanman, hindi ko matutumbasan ang papel na ginampanan mo sa buhay niya. Lalo pa, nakita kong espesyal na ugnayan niyo sa isa't isa. Hinding-hindi mo wawalang imahe mo bilang isang ina sa iyong anak. Totoong mahirap burahin sa ating isipan
ang mga pangit na alaala ng nakaraan. Ngunit hindi natin dapat hayaang tumubo at mag-ugat ang kapaitan sa ating mga puso. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosano Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala na talaga siyang pagmamahal sa amin. Sana wala na lang kami kinagisnang ama. Sana siya na lang ang nawala at hindi si Inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga ama ng tahanan na tila likas ang sama at karupuan. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang anak na ganito ang amang kinagisnan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nicole sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka mo, Alma? Kinuha sa'yo ni Itay lahat ng abuloy para kay Inay? Oo, ate. Kasi wala na naman daw pagkakagastusan pa. Dahil may nag-donate na ng kabaong kay Inay. At may libreng-libing na rin. Ang sama niya talaga, Ate Nicole. Kaya pala gusto niya matagal na paglamayan si Inay para makakuha siya ng maraming abuloy. Tiyak naman, sa babae lang niya gagastusin yung lahat ng pera. Hindi man lamang niya tayo inisip. O si Inay nga, hindi man lang niya naipagamot. Tayo pa kaya ang iisipin niya? Ate, ayaw na namin ni Carla dito. Oo nga, ate. Umalis na tayo rito. Hindi. Hindi tayo maaaring umalis dito, Alma. Carla, bahay ito ni Inay. At may karapatan tayo rito. At saka isa pa, wala tayong pupuntahan. Anong gagawin na? Uuwi niyo dito yung kabit niyo? Bakit kayo nagulat na dalawa? Pero Itay, kalilibing lang ako kanina ni Inay. Yun na nga. Patay na nanay niyo. Kaya dapat lang na kumuha na ako ng kapalit niya. Mahirap mag-isa ba? Para naman po, hindi kayo nasaktan sa pagkamatay ng nanay namin. Oo nga po. Kalilibing lang kanina. May kapalit na agad siya. Tayo naman. Hoy, kayo ha. Pasalamat kayo, sinabi ko pa sa inyo. Wala naman kayong karapatang pigilan ako. Anak ko lang kayo. Kahit na respeto man lang sana sa alaala ni Inay, wag po muna ngayon. Oo nga po. Naging mabuti naman po siyang asawa sa inyo, di ba? Ang dami niyong ate. Papayag ba kayong iuwi ko rito si Minda? O kayong pakikialaman ko? Itay! Sumagot kayo! Sinabi yun ni Pedring. Opo, Jong Ramon. Napakawalang iya niya talaga. Puro hirap na nga ginabot ng pinsan ko sa kanya. Ngayon, pati kayo gusto pang pakialaman? Kaya nga po kinausap ko yung mga kapatid ko. Na agad ho nilang sabihin sa akin sakaling may gawin sa kanila si Itay. Ang sama talaga ng inyong ama.
Kung mayaman lang ako, kinuha ko na lang kayo sa kanya. Kaso nga isang kahig, isang tuka lang din kami. Naunawaan naman po namin kayo, Chong eh. Mabuti pa, Nicole. Payagan nyo na ang mahilig nyong ama. Kesa naman sa gawin niya ang banta niya sa inyong magkakapatid. Nasasaktan po kami para kay inay. Wala na tayong magagawa. Patay na ang nanay ninyo. At kahit siya, hindi na rin magagawang pigilan ang walang niyang ama ninyo. Alma? Alma, halika nga! Alma! Jaminda, bakit po? Ikaw, walang yun. Huh? Bakit niyo po ako sinampal? Bakit hindi mo isinama sa mga nilaban mo? Ang mga brat panty ko, ha? Kasi yung naisip ko, personal na po yun eh. Dapat kayo nung naglalaban nun. Ang sabihin mo, talagang tamad ka. Tamad ka! Tama na! Sumasagot ka na ngayon? Hoy! Ikaw na babae ka? Wala kang karapatan saktan ng kapatid ko! Sampit ka lamang dito! Aba, at pati ikaw gusto mo ko labanan? Pwes, halika ka rito para makita mo hinahanap mo! Iwan mo ako! Iwan mo ate ko! Hindi na ka! Ano ka? Hindi na gagawin namin sa'yo! Ang pananakit mo sa kapatid ko! Ay, ito ang kalmo! Walang iya kayo magkapatid! Pagdating po ni Itay, binugbog po niya kami ng gusto, Chong. Pati nga po ako sinaktan din. Sabi kasi po ng babae, wala rin daw po akong galang sa kanya. At tamad daw po ako. Samantalang wala na nga siyang ginagawa sa bahay. Paano nga niya kami alila? Nalaso na talaga ng babaeng iyon ang utak ni Pedring. Kung bugbugin niya kami, parang gusto niya na kaming patayin. Wala na ho talaga siyang pagmamahal sa amin, Chong. Sana lang, wala na kaming kinagis ng ama. Sana, siya na lang ang nawala. At hindi ang inay namin. Ano ngayon ang balak ninyo? Layas na pala kayo sa inyo. Naghahanap po kami ng maupahan. Kahit na isang maliit na kwarto lang, Chong. Para po sa ganun, may matuluyan kami. Teka. Ay, yung kapitbahay namin may murang paupahan. Di ba ako na magbibigay ng antisipo doon, ha? Para may mapanggastos naman kayo sa inyong pagsisimula, ha? Salamat po, Chong. Dadalang ko tuloy kayo ng ilang gamit sa bahay. Maraming salamat po, Chong. Wala yun. Buti na lang mo. Ariyak kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung maluwag nga lang kami sa buhay, higit pa riyan ang itutulong ko sa inyo. Ate Alma, anong iniisip mo? Bakit ka malungkot? Nakawala kasi ko kay Ate Nicole. Kahit na hindi siya nagsasalita, alam ko, nahihirapan siya sa mga gastusin natin. Parang naging nanay at tatay na natin siya, no? Kaya nga nag-iisip nga ako na magtrabaho na rin. Total, tapos ko na rin yung high school. Ate, ano kaya kung magtinda tayo ng kwek-kwek at sa malamig? Pwede kitang matulungan dun sa hapon. Umaga lang naman yung klase ko eh. Oo nga, no. Samahan din natin ng fishball. Sa pamamagitan nun, kahit papano, makakatulong tayo kay Ate Nicole.
May pera ako sa alkansya, ate. Pwede natin gamitin yun. Sige, ako din merong ipon. Pagsamahin natin. Para hindi mamroblema pa si ate sa puhunan. Oh, Nicole, maraming bumibili sa mga tinda nila. Nakakatuwa nga sila eh. Madiskarte. Pinagsama nila yung ipon nila at ginamit na puhunan. Ngayon, nabawi na nila yung puhunan nila. Nakakatulong pa sila sa akin. Pare-pareho kayong masisipag. Alam mo, Alex, pakiramdam ko, mas malaki pa yung kita nila sa sahod ko. Mahirap nga lang dahil mga bata pa kayo pero nagtatrabaho na kayo. Ay, walang magagawa eh. Malas kami sa tatay namin. Nicole, kung pakakasal ka sa akin, hindi na kayo mahihirapan. Ako nabubuhay sa inyo at pag-aaralin ko sina Alma at Carla. Masarap pakinggan yung sinasabi mo, Alex. Pero alam ko rin na posible ding hindi matupad yun. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari bukas. Nicole. Ang Diyos lang ang nakakaalam doon, Alex. Kaya ayokong umasa sa mga pangako mo. Ang gusto ko, malutas yung problema namin sa sarili naming pagsisikap. At saka hindi naman pag-aasawa ang solusyon sa problema namin eh. Marami ng teenager ang gumawa ng ganun. Nag-asawa na maaga para makatakas sa problema. Ano nangyari? Di nagsisi lang sila sa huli. At ayokong mangyari sa akin yun, Alex. Abot na tayo ng malakas na ulan, Minda. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang umalis doon sa sugalang kanina. Huwag ka nang mainis, mahal. Buti nga hindi kagad tayo umuwi eh. Nakahanap tayo ng bibili ng bahay at lupa ninyo. Magkakapera na tayo. Kung sa bagay. Hihinto rin ang ulan na yan. At saka, narito naman tayo sa ilalim ng puno eh. Kaya ayos lang. Ay, Chong. Kayo pala. Nag-aalmusal po kami. Halika kayo, sabay na kayo sa amin. Hindi, huwag na, salamat. May ibabalita lang ako sa inyo. Kaya ako nagpunta rito ng maaga. Ano po yun, Chong? Huwag kayong mabibigla. Bakit ho? Ang tatay nyo at ang kanyang babae, patay na. Ano po? Patay na po si Itay? Ano po nangyari? Ayon sa nagsabi sa akin, tinamaan sila ng kidlat kagabi habang pauwi sila sa inyo. Oh, Diyos ko! Nicole, nakikiramay ako. Maraming salamat, Alex. Noon, akala ko hindi ako masasaktan pag namatay si Itay eh. Masakit din pala. Dahil kahit naging masama siya, magulang pa rin namin siya. Noon nga, hiniling ko rin sa Diyos na magbago siya. Hindi nga lang natupad. Nicole, bawat tao yung binigyan ng kalayaan na piliin ng landas na tatahakin. Ang malungkot, maling landas ang pinili ng tatay niyo. Kaya marahil itong sinapit niya. Hindi naman ako nagdarandam sa Diyos dahil siya naman ang tunay na nakakaalam noon ng makabubuti para sa lahat. Hanga ako sa pananaw mo sa buhay. Salamat, Alex. Ano pa palang plano mo sa ngayon? Babalik na kami sa bahay namin. Para sa ganon, hindi na kami mangupahan pa. At hawak kaming babangon ng mga kapatid ko.
at haharapin ang matatagang buhay. Alam ko, Alex, magagawa namin ito sa tulong ng Diyos. Nabiguman sa magulang, nariyan naman ang Diyos na hindi ka bibiguin. Patuloy lamang na magsikap at sa Kanya'y malalig. At ikaw ay pagpapalain sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon.